Alright. It's nice to be back, mga kapatid. Ang ating panonoorin po ay galing sa ating Kuya Ben Barubal. Oh, ito ho ang title. Money, ano ba to? Heist? Money Heist, no? Yung sa palabas, yung mga nakaw-nakaw, no? Barubalan Time by Kuya Ben Barubal. Aba, mukhang matindi to, no? Nakilala si Kuya Ben Barubal sa pagbabarubal ng mga pangit ng pamamalakad sa politiko at yung mga taong gumugulo sa ating gobyerno. Yan po mga kapatid ang ating pag-uusapan. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ito na ang sabay-sabay. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, barubalan time ho tayo. Here we go. Ato, tipo. Ay, ito pala muna, no? Tanggalin muna natin. Yan. Ba't nakasuot ng ganito? Grabe talaga yung mga AI ngayon, no? Lilinawin ko lang ho, AI ho ito. Baka sabihin na naman nung mga taga-kabila, fake news to kasi AI. Obvious naman di ba? Okay, play na ho natin. Ato, tiboying. Ato, tiboying. Ato, yung butman ni Bangag. Ala, Ato, tiboying. talaga yung pagbuka ng bibig no? Alam naman ho natin na ano to, si Rimulya ho ang tinutukoy dito, Ato, no? tiboying. Kakatuan to tayo. Pag away Bangag, tatatuan to tayo. Ooh. Ato, tiboying. I love Bangag 3 times a day. Grabe, kuha pati yung bibig, no? Yay! Ala, Yoya! Sa mga politika natin wala yari Ben Barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung yeah. isa ka sa kanila hamalas ka. Pag nakita ka niya hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas. Pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. All lights, eto na. camera rolling, action! Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso. Actually, hindi naman niya kailangan mag-report, no? Ang pinakamaganda talaga dyan, naka-public po yung ICI. Di ba? Para malaman po ng ating minamahal na taong bayan. Huwag mo kaming tawaging mahal, please lang, pwede ba? Kada sinasabi mong mahal mo kami, ang hapdi sa tenga. Wala kayong minahal kundi pera, pera, pera. Kung talagang mahal mo yung taong bayan, magre-resign ka. Correct. Mahal, mahal. Mukha mo, baliko. Ang alam ko lang mahal, bigas, gasolina sa kameral ko. Kung No, kasi yung sa bigas ho, nagbenta siya ng bigas sa Cebu, 20 pesos, tama ba yon? Tapos naitupad na raw yung 20 pesos. Mga kaibigan, kung tutuparin mo lang din naman yung 20 pesos na bigas per kilo, sana po normal. Yung nakikita namin sa mga palengke talaga na mayroon 20 pesos na kilo ng bigas. talagang mahal mo yung taong bayan, ipapadrag test mo yung sarili mo. Correct. Isipin mo, nagpapatakbo ka ng Pilipinas tapos nasa impluensya ka ng drugs. Nilalagay mo kami sa alanganin. Sa pagdadrive nga lang ng sasakyan, may batas ng dapat sundin. Oo, eto nga Ang layo nito sa pagiging presidente tsaka nagdadrive ka lang, di ba? Bawal pala talaga. Ngayon, para mapatunayan mo na hindi ka talaga gumagamit, magpa-test ka para sigurado kami. Ganun lang naman po yun, di ba? Hindi po kami nangaaway. Presidente ka tapos hawak mo buong Pilipinas. Di ba? Driver hawak yung bus na maraming sakay na pasahero. Kailangan alam mo na clean, maayos yung nagdadrive. Paano pa kaya yung buong Pilipinas? Di ba? Ang labo nun kung ayaw mo magpa-test. Magpa-hair follicle test. Di ba? Ang labo nun. Republic Act number 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Ang nagmamaneho ng nakainom o nakadrugs ay pinagbabawal ng batas. Ayun. Isipin mo, nagmamaneho pa lang ng sasakyan yan, wala nang ligtas. Ikaw minamaneho mo, Pilipinas. DUI yan, driving under the influence ka. Namimiligro sa'yo yung Pilipinas, magpa-hair follicle test ka. Hindi yung ipapakita ng Bebe Labs mo, bukod sa dinoktor na nga, 2021 pa. 2021?
Nagpa-test 2021, eh yung Baby Loves niya, si Manang Claire, ipinapakita, pinagmamalaki niya. Ano ba naman yan, Manang Claire? Yung tinutukoy ho natin yung ngayon. Live via satellite po sana, magpa-test po ang ating presidente. Kahit hindi siguro hair follicle test, kahit sa dugo lang eh. Di ba? Eh kung noon pa to 2021, kayo naman oh. Mga sir naman, mga ma'am naman. Hindi naman siguro anga-anga yung mga kababayan natin, nilolokohin nyo pa eh. Ngayon, live via satellite, mas maganda. Hair follicle test, magkakaalamanan. Makakabuti pa nga sa presidente yun eh. Dahil malalaman ng buong bansa na totoo ang sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi siya nag-aano. Eh di pwera na lang kung nag-aano siya. Ay hindi talaga magpapatest kasi para niya nang pinahamak yung sarili niya yun. Base lang sa ating opinion yun. Hindi yung ipapakita ng Baby Loves mo, bukod sa dinoktor na nga, 2021 pa. Bakit sobrang magtanggol sa'yo to? Ano ba kayo, magjowa? Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na Ano yung 7 na yon? Mga kontraktor? Or mga maliliit? Tatanong lang po ah. ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Oh? Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng Ano bang ginagawa nito? Mga kapatid, nasa description po yung original video sa ating Kuya Ben Barubal. Ano? Matagal na ho nating kasama yan sa pagtatanggol sa ating Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, minsan na rin po nating ipinagtanggol si PBBM. Kasama rin yan si Ben Barubal, lahat halos. Eh, nakakaramdam ng nabubudol eh. Diba? Nakakaintindi ho tayo ng tama at saka mali. Ngayon, balik po tayo dito. Bakit may pa-report pa, di ba? Alam nyo, sabi nga nila, meron daw intelligence fund ang PBBM. Meron pang confidential fund. Itong mga to, pwede palang gamitin ito para imbestigahan yung mga kurakot, imbestigahan yung mga karapat dapat na imbestigahan dahil may mga kasalanan sila. Pero bakit nagbuo pa ng ICI? Tapos, palihim pa. Pwede namang gamitin yung mga intelligence funds na ang lalaki niyan. Eh, di ba? Nasaan na yung mga yun? Baka nga billion din yung mga yun eh. Eh, bakit hindi yun yung gamitin? Eh, bakit may ICI pa tapos sumbong ng bayan? Di ba? Para saan pa yung pagiging presidente mo kung sasabihin mong bina-blackmail ka? Naalala ko lang may sinabi. Parang bina-blackmail ka. Bina-blackmail? Presidente ka eh. Mahina ka ba? Susumbong ka pa? Parang ganun po mga kapatid. Uulitin ko. Personally, wala ho tayong sama ng loob sa presidente. Tayo po ay nagre-react lamang sa mga nangyayari ngayon dito sa gobyerno. Kasi bakit ganun? No? Tinan mo, magre-report. Di ba meron no, yung mga intelligence fund, yung confidential fund, pwedeng gamitin yun para puksain yung mga kadiliman. Tapos may ICI, magre-report ka biglang gano'n. Mahina ba yung intelligence fund? Yun lang mga kapatid ha. O, tuloy tayo. intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Ganon. So, ibig sabihin, marami na palang sumuko. Eh, ikaw, kailan ka susuko? Alam mo, President, ang kapal ng mukha mo. Yung maanumalyang 2025 budget, permado mo. Lahat ng mga budget insertions, pananagutan mo. Kaya ikaw ang dapat unang sumuko. Tapos yung nababagay sa inyo, firing squad. Tapos Ito dito muna tayo. Siya ang pumirma ng mga GAA or BICAM. Sino bang pipirma nun? Wala namang ibang pipirma yun kundi presidente. Napanood ko po si BP Sara. Sabi ni BP Sara doon pa lang daw sa GAA or BICAM, malaking ebidensya na yon. Siya ang pumirma. So ibig sabihin kapag pinirmahan niya yung budget, nandoon na lahat yun. Meron pa bang iba? So ibig sabihin doon pa lang napakalaking ebidensya na yon. 'Di ba? Eh ano yung hinahanap nito? Kaya siya ang nagpresenta para mag-imbestiga para maihiwalay yung kanyang sarili na wala siyang kinalaman. Base lang ho yan sa aking pag-aanalisa. alam mo, President, ang kapal ng mukha mo. Yung maanumalyang 2025 budget, permado mo.
Oh, Lahat. pirmado niya eh. Pirmado niya yung budget eh, di ba? Sino pa ba tuturo mo? Eh, siya naman ang pumirma. Ibig sabihin, hindi mo alam yung nilalaman ng pumirma. Eh, sabi niya, inano daw niya eh. Binusisi niya eh. Na mga budget insertions, pananagutan mo. Kaya ikaw ang dapat unang sumuko. Tapos Oh. yung nababagay sa inyo, firing squad. Tapos kanyon yung gagamitin sa inyo. Firing squad. Kulang tas pa ng kan- dalawa, tatlo sila eh. Yung isa pong nahuli ng NBI, natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Talagang mananagot kayo sa taong bayan. Sa lahat ng ginawa niyong panloloko, pagtataksil, pagnanakaw sa kaban ng bayan. 1.7 trillion, ha? Grabe. 1.7 trillion sa flood control pa lang yan. Grabe naman yun. Base sa ating pinanunood, 1.7 trillion. Eto na nga, yung lagi kong sinasabi, sa billion nga, sinasabi ko, kahit mabuhay ka ng paulit-ulit, hindi mo mauubos yun kung kakain ka lang at bibili ka ng mga pangangailangan mo eh. Yung mga natural eh. Yun pa kayang 1.7 billion. Baka gumuho na yung mundo, hindi mo pa rin nauubos yung pera na yun. Diba? Bibili mo ng, sige, tigi 1 milyon na bahay. Bibili mo ng mga gamit sa bahay, yung mga mamahalin. Sabi mo na, hanggang 50 million. Lahat-lahat. O tapos yung natitira nun, pangkain mo na lang araw-araw. Kahit yung pinakamasasarap pang kainin mo, no? Siguro kahit magunaw yung mundo, alam mo, mabuhay ka ng mga 1,000 taon. Buhay ka pa rin eh. Ang laking pera nun, mga kapatid. Grabe naman yan. Sino mo naghati-hati dyan kung totoo lahat ng ito? Grabe naman. Dati yung pagnanakaw, pag natapos yung project, yung matitira, yun yung ninanakaw. Ngayon, as in wala talaga. Ghost project. 1.7 trillion. Kaya pala wala tayong man lang nakikita na kahit ano. Ano bang project ang nakikita natin ngayon? 3 taon na wala pa tayong nakikitang nabibuild. Meron na ba kayong nakita? Wala pa, di ba? Tapos ang tindi nyo pa rin magtanggol. Wow! Wala pa yung farm to market road dyan. Pag Oo. sinama pa natin yung mga ibang project, baka yung mga demonyo sa impyerno magpalakpakan. Yung mga budget nila sa tulay, sa kalsada, partida, hindi pa kasama. Ghost project pa lang. Base kay Ben Barubal. Alam nyo, nagsisearch kasi to si Kuya Ben Barubal eh. Kaya sa tingin ko, bawat binibitaw nito, sinesearch niya talaga. Isipin nyo, flood control pa lang yan, malulula ka na. Grabe Yung ah. 241 billion illegal insertion sa national budget, inaprubahan niya. Oh. Eto, siguro naman kahit tanongin nyo si PBBM, alam niyang siya ang nag-aproba nito. O ngayon, sino may kasalanan? Si Saldico? Sabihin na natin, oo, may kasalanan siguro yon. Siguro. Dahil medyo pumilimbat din siguro. Hindi natin sigurado, ano? Pero yung may pinakamalaking isda pala, yung pumirma, anong lang 241 billion, 2025 GAA, illegal insertion in national budget. Sino bang pumirma nun? Si BP Sara? Di ba si PBBM? Tapos anong ginawa ninyo? Inimbestigahan nyo yung Davao City. Para kayong nanguhuli ng gagamba. Dakot dito, dakot doon, tapos wala naman silang napala. Huwag naman natin tangahin yung mga kababayan natin, mga sir. At kayo naman, tigilan nyo na yung pagtatanggol. Huwag nakikita nyo ng mali. Maawa kayo sa bansa natin. Ganun na lang baka tapalan lang kayo ng pera tapos na ang laban. 241 billion. Ang laking pera niya, no? Yung 2025 General Appropriations Act, pirmado mo, mastermind ka. Ano logic doon? Walang Grabe. saldi ko kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung wala ka. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Oo. Mananatili sila sa kustudya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, Ay, grabe. sa 3 warat at 16 na pangalan,
7 na ang hawak ng ating otoridad. Tapos wala pang pangalan, di pa masabi. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Wow. Yan, banat kayo ng banat kay BP Sara. Nandiyan pa lang malaking problema sa administrasyon nyo. Mahiya naman kayo mga kapatid. Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ipagpapatuloy pa po natin to sa isang content ulit mga kapatid. To be continue. Grabe. Sobra-sobra na po. Magmatsyag po tayo. Lagi po tayong manood sa mga tamang dapat yung panoorin. Pag nakakaramdam kayo, manood kayo ng balita sa mga TV. Pag alam nyong pinapabuti yung Pilipinas, kunwari, ang ganda ng pamamalakad ng gobyerno, ba, manaliksik kayo kung totoo o hindi. Kasalanan din to ng ng mga bias media eh. Yung iba dyan dati maiingay eh. Pero ngayon hindi na eh. Ay nako. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kalimutan, mag-like.